Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga bata. Narito na naman ako upang ihatid sa inyo ang panibagong aralin. Ang lesson natin sa araw na ito ay ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan, gintong aral at pagpapahalaga. Ako nga pala si Teacher Pia. Mabuhay! Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Sa bawat kilos ko, anong uri ng tao ang binubuo ko sa aking sarili? Nasagot mo ba ang tanong? Ito ay isang paraan ng paghikayat sa iyo na balikan at pagnilayan mo ang iyong mga isinasagawang kilos bilang persona na nasa proseso ng pagpupunyagi tungo sa pagiging personalidad. Paano ka makatitiyak na mabuti ang bawat gawi at kilos mo? Ngayon, pag-isipan mo na ang layunin, paraan, sirkumstansya at kahihinatnan o bunga ng kilos ay nagtatakda ng pagkamabuti o pagkamasama ng kilos. Ipinapaliwanag sa iyo ang kahalagahan ng pagsusuri ng layunin, paraan o sirkumstansya ng pagsasagawa ng bawat kilos dahil dito masusukat kung naaayon ang mga ito sa kabutihan o hindi. Nalaman mo na ang mabuting kilos ay mahalaga sa pagkamit ng iyong kaganapan bilang tao. Ngayon, ano bang inaasahan mong matututunan sa araw na ito? Una, na ipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa layunin, paraan, at mga sirkumstansya ng makataong kilos. Ikalawa, nakapagsusuri ang mag-aaral ng kabutihan o kasamaan ng sariling pasya o kilos sa isang sitwasyong batay sa layunin, paraan, at sirkumstansya nito. Ngayon naman ay dumako tayo sa layunin. A. Natutukoy ang batayan ng paghusga sa kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan, gintong aral at mataas na pagpapahalaga. B. Nakapagsusuri kung paano paiiralin ang mas mataas na pagpapahalaga sa isang sitwasyon na may conflict. Itinuturing na mabuti ang isang makataong kilos kung ginagamit ang isip upang makabuo ng mabuting layunin at ang kilos loob upang isagawa ito sa mabuting pamamaraan. Likas sa tao na naisin at gawin ang isang bagay na magbibigay ng kaligayahan sa kanya. Sinasabi na ang bunga ay maaring hindi rin agarang makita, lalo na kung mas mahaba ang oras at proseso ng paggawa ng isang kilos. Ngayon, pag-isipan nga natin, ano ang sinasabing kautosang walang pasubali o categorical imperative? Ano ang ibig sabihin ng kautosang walang pasubali? Ito ay ang pagkilos sa ngalan ng tungkulin. Ginagawa ng isang tao ang mabuti dahil ito ang nararapat at hindi dahil sa kasiyahan na gawin ito. Sa pagpapatuloy, sinasabi na gawin mo ang iyong tungkulin alang-alang sa tungkulin. Ano ang ibig sabihin nito? Ito yung pananaw na itinataguyod ni Immanuel Kant, isang alimang pilosopo na naglayong ipakita ang tunay na batayan ng mabuting kilos. Ayon sa kanya, anumang gawain na taliwas dito ay itinuturing na masama. Binigyang diin ang pananaw na ito ang pagganap sa tungkulin, isang hamon sa nakararami na tugunan ito.
Ang kautosang walang pasubali o categorical imperative ay isang kautusan na walang kondisyon. Ang mismong tungkulin ay ang kondisyon bilang batayan sa pagkamabuti o pagkamasama ng isang kilos. Inuobliga ng kautosang walang pasubali na gawin ang tungkulin sa ngalan ng tungkulin. Ngunit hindi agad maituturing na mabuti o masama ang isang kilos. Sinasabi din na inuobliga ng kautosang walang pasubali na gawin ang tungkulin sa ngalan ng tungkulin. Nakabatay ito sa dahilan kung bakit ito ginagawa o gagawin. May mga kilos ang tao na dahil sa kanyang hilig at hindi dahil ito ay isang tungkulin. Isang halimbawa na dito ang paghinga ng tao. Bagamat sa paghinga, tinutupad natin ang tungkuling mabuhay. Pero wala naman itong katangiang moral dahil hilig o likas sa tao ang huminga. Subalit hindi likas o hilig ng isang tao ang pigilin ng paghinga na maaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Kahit pa nahaharap siya sa isang mahirap na pagsubok, malinaw na siya'y kumikilos batay sa kanyang mga tungkuling mabuhay. Sa pagkakataong ito, gamitin nating halimbawa ang pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Maaaring sabihin na hilig lamang ng isang mayaman na magbigay ng limos sa isang mahirap. Pero sa kabilang banda, kung ang magbibigay ng tulong ay isang pulubi sa tao na alam niyang hindi pa kumakain at mahinang-mahina na, maituturing na mabuti ang kilos dahil sa ito ay tungkulin at hindi dahil hilig ito ng pulubi. Ngayon naman ay talakayin natin ang balangkas ng kautosang walang pasubali ni Immanuel Kant. Ayon sa kanya, dapat kumilos ang tao sa paraan na maari niyang gawing pangkalahatang batas ang paninindigan. Ngunit ano nga ba ang paninindigan? Ito ang dahilan ng pagkilos ng tao sa isang sitwasyon. Itinatakda nito ang kilos bilang isang tungkulin at mabuting dapat gawin. May dalawang paraan ng pagtataya sa kilos. Una, maisa pang kalahatan o universality. Ang ikalawa, kung maaring gawin sa sarili ang gagawin sa iba o reversibility. Ayon pa din kay Kant, sa unang pagtataya na anuman ang sitwasyon, kailangan mong bumuo ng isang paninindigan bilang tugon mo dito. Sa pangkalahatang paninindigan, binibigyang diin dito ay ang mismong dahilan ng kilos kung magiging angkop ba ito sa lahat ng tao at sa mga kaparehong sitwasyon. Sa ikalawang pagtataya, kung ang paninindigang ito ay naaayon sa iba tulad ng paglapat mo sa iyong sarili, nangangahulugang ito na mabuti ang paninindigan at ito isang tungkuling dapat gawin. Sa ikalawang balangkas naman ng kautosang walang pasubali, nagbibigay diin sa pagkilos ng tao. Inaasahan na dapat mangibabaw ang paggalang sa bawat isa, pagtrato ayon sa kanilang pagkatao, bilang taong may dignidad, hindi lamang bilang isang kasangkapan, kundi bilang isang layunin mismo.
Ngayon naman ay talakayin natin ang gintong aral o the golden rule. Sinasabi na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo, sabi ni Confucius. Ayon kay Confucius, mahalagang isaalang-alang ang mabuting pakikisama at kapakanan ng kapwa sa bawat kilos ng tao. Itinuturing niya na matibay na batayan ng moral na kilos ang reciprocity or reversibility. Kinakailangang pag-isipan ng malalim ang bawat kilos bago isagawa at ang magiging epekto nito sa iba. Dito, higit na mapatutunayan kung mabuti o masama ang isang partikular na kilos. Sinabi ni Hesukristo na minsang mangharal siya na kung ano ang ibig niyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin niyo sa kanila. Lucas 6, bilang 31. Ayon naman sa turo ni Propeta Muhammad, sa pananampalatayang Islam, makikita sa hadith ang pahayag na wala ni isa man sa inyo ang tunay na mananampalataya hanggat hindi na ninanais sa kanyang kapatid ang nais niya para sa kanyang sarili. Sa puntong ito, malinaw na ang gawain ay mabuti kung ito ay reciprocal o pagkakatugunan. Binibigyang diin sa pahayag na ito ang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa bilang tanda ng tunay na pananampalataya. Ipinapaliwanag nito na obligado ang taong gumawa ng kabutihan sa iba at tiyak na makatatanggap din siya ng kabutihan. Sa pagbibigay sa kapwa, tumatanggap din tayo. Sa huli, mahalagang tiyakin na ang bawat kilos natin ay hindi lamang para sa ating sarili, bagkus para sa lahat. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagnanais. Ito ay kilos ng damdamin. Kung ang paninindigan ay dahilan ng isip ng pagkilos, ayon sa kautosang walang pasubali ni Immanuel Kant, ang pagnanais na gawin ng isang kilos ay bunga ng damdamin. Ninanais ng tao na gawin ng isang kilos dahil makabubuti ito para sa kanyang sarili at sa iba. Hindi bulagang damdamin dahil nakikita nito ang kahalagahan ng isang mabuting kilos, kaya't obligado ang tao na gawin ito. Dahil dito, kailangang bigyang pansin ang damdamin sa pagkilos. Ang pagpapahalaga bilang batayan sa paghusga ng kabutihan o kasamaan ng kilos. Isa sa mga isinasaalang-alang natin sa ating mga pasya at kilos ay ang ating kaligayahan. Dahil dito, binibigyang halaga o ninanais natin ang anumang bagay na nagbibigay ng ganitong uri ng damdamin. Paano natin malalaman kung masama o mabuti ang mga bagay o kilos na mahalaga at nagbibigay ng kaligayahan sa atin? Ayon naman kay Max Keller, ang tao ay may kakayahang humusga kung mabuti o masama ang isang gawi o kilos ayon sa pagpapahalaga.
Ano nga ba ang pagpapahalaga? Ang pagpapahalaga ay obheto ng ating intensyonal na damdamin. Obheto ito ng puso at hindi ng isip. Kaya't nauunawaan natin na ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagdama rito. Hindi iniisip ang pagpapahalaga dahil bulag ang ating isip dito, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi natin mapag-iisipan ng mga bagay, gawi, at kilos na mahalaga sa atin. Ang mga pagpapahalaga ang nagbibigay ng kabuluhan o kalidad sa buhay ng tao. Tatandaan natin na gabay natin sa bawat pagpapasya bilang tao ang ating mga pagpapahalaga. Nasasalamin sa ating mga kilos at pasya ang mga bagay na may halaga sa atin. Objektibo ang mga pagpapahalaga kahit tanging damdamin ng nakakakita dito. Ngunit kailangan nating maging maingat sa pagnanais ng anumang mahalaga para sa atin. Ayon kay Skeller, nakasalalay sa pagpili ng pahahalagahan ang paghuhusga sa pagiging mabuti o masama ng kilos ng tao. Maituturing na mabuti ang sanggawain kung mas piniling gawin ng mas mataas na pagpapahalaga kaysa sa mababang pagpapahalaga o positibong pagpapahalaga kaysa sa negatibong pagpapahalaga. Binibigyang diin din ni Max Keller na hindi ang layunin o bunga ng kilos ang batayan sa paghuhusga ng kabutihan o kasamaan ng kilos. Hindi maaaring sa layunin dahil magiging masalimuot ang paghahanap ng pamantayan. Gayon din ang bunga dahil kailangan pang hintayin ito bago malaman kung mabuti o masama ang kilos. Aniya, ang batayan ay ang mismong pagpapahalagang ipinapakita habang isinasagawa ang kilos. 5 katangian ng mataas na pagpapahalaga ni Max Keller. Una, kakayahang tumagal at manatili. Timelessness or ability to endure. Ikalawa, mahirap o hindi mabawasan ang kalidad ng pagpapahalaga or indivisibility. Tandaan natin, mahalagang malinaw sa iyo ang mga batayan sa paghuhusga ng kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Ang malalim na pag-unawa sa kautosang walang pasubali, kintong aral, at mga pagpapahalaga ay magbibigay sa iyo ng matatag na kakayahan na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Hindi man maging madali ito sa iyo sa simula. Ang pagsasabuhay ng mga ito ay makatutulong sa pagpupunyagi mong abuti ng 3 yugto ng pagpapakatao. Ito ay ang pagkakaroon ng personalidad. Sanggunian K-12 ESP10 Learning Modules by Pinoy Newbie. 2. No copyright moving background. 3. Clip art from Google. 4. Pinterest from Google.